topic is the culmination or the fruition of how God loved us so much that He sent to us His only begotten Son, and that is Jesus Christ. Okay, so bear with me for the next 3 hours. I'll make it short. I'll cut it to 1 hour and a half. If I speak too fast, please raise your right hand. And if you don't, I tend to mumble. And if... Oh, pwede ba lang mag-Tagalog? Yes, you can speak Tagalog. Kung mabilis ako ang aking pananalita, mangyaring sabihin nyo lamang sa akin at ako ay babagalan ko ng kaunti. Hinay-hinay lang. Okay? So, nais ko pakilala ang aking butihing pamilya, ang aking kaisa-isang may bahay, si Vivian. Ang una at huli at kasalukuyang nagpapatibok ng aking puso. At ang aking panganay si Nicolo, 27 years old. Laging tingin ko pa rin sa kanya, maliit na bata. Lahat naman siguro tayong mga magulang ay ganoon. Ang pangalawa si Audrey, 22 years old. At ang aking paboritong anak na babae, si Athena. Siya ang aming paborito. Paboritong nag-iisa, bugtong na anak. So, nag-join kami ni Vivian. We've been the Couples of Christ since 1999. Sa Las Piñas pa kami nag-join noon. Nung lumipat kami dito sa Arizona, sa Tucson, noong 2006, we never had the chance to have, kasi wala pa tayo dito sa Arizona, sa Tucson in particular. So nabakante kami. So 2013, I was asked na pwedeng mag-lead dito sa Arizona, sa Tucson ng CFC. Sabi ko, hindi pa ako handa kasi marami pang ginagawa. 2019, inawitan ulit kami. Ako, sabi ni Vivian, pawag ka ng magdahilan, mag-yes ka na lang. So, masunurin naman tayo, mga brothers and sisters. So, sabi ko, okay. Sabi ng misis ko, yes daw eh. So, nag-yes ako. So, andito na tayo ngayon for the past years. So, tayo ay ginawang instrumento ng Panginoon sa ating kasalukuyang kinalalagyan. Ang ating pagkakatipon-tipon ngayon ay hindi ito isang aksidente lamang. Ang lahat tayo ay tinawag kasi lahat tayo kung saan naisip niyo ba sa oras na ito tayo magkakatipon-tipon dito. Kami rin ang aking may bahay ay hindi rin ako, unang-una hindi ako nangarap na ako yung maninirahan dito sa Amerika. Ako isa sa mga kawal dati na pag kinakanta yung lupang hinirang ang pagkaramdam ko, kahilera ko lang si Jose Rizal, si Andres Bonifacio at saka si Diego Silang. Hindi ko akalain ko kayo kakanta ng Star Spangled Banner dito. Kasi ganun talaga ako, kumbaga, disipulo na Andres Bonifacio. Kala ko kayo dito. So, yun. So ano yun, 1 hour pa lang, buhay ko pa lang yun mga brother and sis, ha? Okay. So, gusto ko lang ulitin na lahat tayo ay pinili at special tayo sa Panginoon. Kaya pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa lupa. Dahil tayo ay special sa kanya at minamahal niya tayong tunay. Kung may mga pagkakataon na dumating sa buhay natin, ayun ay para tayo ay patuloy na lalapit sa ating Panginoon. Okay. So, ang core verse natin dito ay sinasabi dito, now Jesus and His disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way, He asked His disciples, who do people say that I am? They said in reply, John the Baptist, others Elijah, still others one of the prophets, and He asked them, but who do you say that I am? Peter said to him in reply, you are the Messiah. Then He warned them not to tell anyone about Him. So, as a starter, brothers and sisters, let us reflect. If we are asked today, Jesus Christ asked us, who do you say that I am? Not based sa sinasabi ng ibang mga kaibigan natin, pero sa personal nating buhay. Sino ba talaga si Kristo sa atin? Sino ba si Kristo sa buhay ko? Si Peter dito sinabi niya, you are the Messiah. What a confession of faith. Kumbaga, sinabi, you are the Messiah. In return, pag sinabi natin na you are the Messiah, it is an acceptance, in a way, that we recognize Jesus Christ as indeed the Messiah.
So if we believe and we accept Him that He is the Messiah, then by all means, all our actions, thoughts, and deeds should be aligned in our faith that we claim that He is the Messiah. Kumbaga, katulad ng pagpupopes natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak, sa ating mga misis, sa ating mga kaibigan, sa ating mga magulang, pag sinabi nating mahal natin sila, ang lahat nating gagawin ay nauukol at nalilinya sa ating pagmamahal sa Kanya. Okay po ba, mga kapatid? Okay. So, sa ating pagpapatuloy, pinanindigan ko na yung Tagalog Buds. Okay. So, meron tayong activity dito, yung 2 truths and 1 lie. Okay? Okay. So, ang unang sinasabi dito, si Jesus, He was born in Nazareth. Ang pangalawa, He's born in a manger. Pangatlo, son of a carpenter. So in a couple of seconds, you could readily say which one is hindi nauugma o hindi tama. At ito ay ang born in Nazareth. Okay. Kasi siya ay pinanganak sa Bethlehem. Okay. So ito, pangalawa, He forgave sins. He never gets angry. He performs miracles. So alin dito ang hindi nauugma o hindi tama? Okay. So, Panginoon si Kristo, He forgives sins. Nagpapatawad siya ng mga kasalanan natin. Katulad ng pinagaling niya yung isang paralitiko na ibinaba sa bubong. Sinabi niya, pinapatawad ang kasalanan at humayo ka. At tumayo siya, naglakad. So, nagpatawad siya. He never gets angry. Ito isang hindi ito totoo. Dahil kung natatandaan nyo, nung napunta siya sa temple, nakita niya na ang mga tao ay nagtitinda sa temple ng Panginoon, nagalit siya. But it was a righteous anger. Kasi sinasabi niya na ginawa yung pamugaran ng mga magnanakaw ang bahay ng aking ama na ito ay praise of worship. So, hindi nararapat kaya nagalit siya, righteous anger. So tayo, dito lumabas ang pagkatao, ang pagiging human ng ating Panginoon sa Kristo. Nakadama siya ng galit, na puot. Tayo, pero righteous anger siya. And He performs miracles. He performs miracles at ang isang ehemplo nito is yung manifestation niya sa wedding feast ng Cana na ginawa niyang wine ang tubig. Okay. Okay. So, He died on the cross. He resurrected after 3 days. And the next one, He will never come again. So tayo naniniwala sa katotohanan na ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay sa cross. At siya ay, after ng 3 days, ay makatigang 3 araw ay siya muling mabubuhay. At ang mali dito ay He will never come again. Kasi sa in our profession of faith, sinasabi nito na tayo ay, I believe, Father Almighty, and yung He will come again to judge the living and the dead. Okay. So, okay lang ba yung pacing? Paano kaya extend ng 3 oras to? Medyo Okay. Okay, ang susunod. The next one, 2 truths and 1 lie about Jesus is the Son of God. Jesus is fully God and fully man. And Jesus is half God, half man. Na-incorporate na yung sagot. So, of course, ang mga hindi tama is Jesus is half God and half man. Jesus is the Son of God. So, lahat tayo, alam natin sa katotohanan na si Kristo ang anak ng Panginoon Diyos na pinadala para sa atin. And Jesus is fully God and fully man. So yung ibang mga naniniwala kay Jesucristo, dito tayo sa Katoliko, dito nagkakaiba kasi tayo talagang buong paniniwala natin is fully God and fully man si Jesus Christ. Full human and divine. Hindi siya 50-50.
buong buo. Siya ay nagkatabang tao para siya ay mabuhay bilang tao, maramdaman ang uhaw, maramdaman ang lungkot, ang pighati, at ang pagpapakasakit. Ang pinagkaiba lamang ni Jesus Christ, He never sinned. He was tempted, but He never sinned. So, fully God and fully man. Fully God, dahil nagpapatawad siya ng mga kasalanan, nagkikita na siyang miracles, and fully man, kasi if you would remember, yung sa sorrowful mystery is yung agony in the garden. Naramdaman natin dito na si Jesus Cristo ay, kumbaga, if you could take away that cup away from me. Pero ang sinabi niya doon sa kanyang panalangin is, but not my will, but your will be done. Kailangan niya rin ng kaibigan. Ng panahon yun ay pag binabalikan yung mga disipulo niya, hindi niyo ba kayang manatiling gising para kayo inyong samahan? So tayong mga tao, nakakaramdam tayo ng pagkalungkot o ng pangungulila. We feel secluded o isolated. So si Panginoon sa Kristo, sa pagiging fully na tao siya, nakaramdam siya ng Panginoon. Kailangan niya ng kasama. Kailangan niya ng suporta rin ng kanyang mga disipulo. Ang sinasabi niya, can you not be awake and be with me? So, okay. Okay, two truths. Again, Jesus is our Savior. Jesus is risen, and Jesus is our ordinary prophet. So, Jesus is our Savior. Ng katotohanan na alam natin. And again, sa Jesus risen, sa every Sunday, as ang glorious mystery na sa Easter Sunday, inaano natin ang the risen Lord. Although of course, Jesus is an ordinary prophet, so itang hindi katotohanan dahil si Yesu Cristo ay hindi isang ordinaryong prophet lamang. Siya ang itinalaga, kumbaga, kung napanood niyo ba sa Pilipinas yung sugo, yung mga sugo, yung na Richard Gutierrez, tsaka na to, may Angel Oxin, may sugo. Pero sa atin, siya ang tunay na sugo na tumubos ng ating mga kasalanan. Hindi siya ordinaryong propeta lamang. Okay. Ang huli is he is a lunatic. Jesus ay isang baliw. He raised people from the dead. He performs miracles. Ano ang hindi totoo dito? Siyempre, he is a lunatic. Hindi siya isang baliw. Bakit sinasabing baliw? Kasi noong kapanahonan niya, di ba, hindi kinikilala ang isang tao sa kanyang sariling bayan. Anak lang ng karpintero yan. Bakit niya kiniklaim na siya anak ng Diyos? Bakit niya kiniklaim na kayang magpagaling o magpatawad ng kasalanan? So, parang baliw yan. Anak lang ng karpintero niya, anong alam niya? Di ba? Parang gano'n, Pero ito, yung pangalawa is he raised people from the dead. Lazarus, yung kanyang kaibigan. At gano'n din ang kanyang mga disipulo na binuhay niya. And of course, he performs miracles. Marami pa siyang miracles, yung mga nakabulag na nakakita, yung babae na nagkaroon ng pagdurugo, nagbibleed, na nawala yung kanyang pagbibleed, nang hawakan niya ang cloak ni Jesus Christ dahil sa kanyang faith. Okay. Alright. Ang sunod, ngayon, dumako naman tayo sa ating talk na proper. So, to get involved with someone, in a personal way, we have to see and understand his background and take time to know where the person is coming from. Nung mag-umpisa sigurong makita ni Ben, si Che, ay nais munang kilalanin ni Ben, si Che. Sabi ko, sino ba tong si Che? Hindi mo naman agad na, diba, hindi kinilala mo na Brad, diba? Gano'n din si Noel, saka kay Tina. Kinilala muna nila ang isa't isa. So, para tayong lumago, ang ating relationship, kinilala muna natin. Katulad ko, nang makita ko si Vivian, hindi agad ako, kahit medyo maganda siya noon, kahit medyo maganda, kahit medyo na-attract ako sa kanya, hindi agad ako nagpatihulog ka agad. Kailangan kilalanin muna natin.
So, ganun din sa ating pananampalataya, di ba? Sino ba si Hesus Kristo talaga? Kasi kailangan makilala natin ang tao o ang bawat isa para ibubuhos natin ang ating kalooban sa Kanya. At ganun din ang ating relationship sa ating Panginoon. Ganun din sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa ating mga kaibigan. Kung inyong matatandaan kung paano, how we try to know them. Okay. Sino nga, who is Jesus Christ? Okay. Jesus is of history and Christ of faith. Maraming mga kilalang tao, mga full of men and women who have claimed that they came from God. Ngunit, si Hesus Kristo lamang ang kaisa-isang tao sa ating kasaysayan na ito ay i-anunsyo. Kumaga, 700 years before even he was born. Sinabi na may isang tao, ipapanganak ng Daring Maria, isang babae na tutubo sa parang siyang maghahari. Yung prophecies ng Old Testament made centuries before was born converge towards the person of Jesus. And ito yung sa Isaiah na sinabi doon nga. So nakita niyo, brothers and sisters, paano nangyari yun? Kung hindi walang katotohanan ng mga si Hesus Kristo. 700 years na i-announce na. Kumbaga, ang galing. Wala pang wala pang mga teknolohiya na katulad ngayon. I-google mo lang. May mga AI pa ngayon na lahat, everything. Pero nung kapanahon yun, talagang napakainam. So, si Hesus Kristo ay pinanganak sa Bethlehem of the Virgin named Mary. So, siya ay pinanganak sa Bethlehem. Ito ang kanyang history na kumbaga si Birheng Maria, ang nanganak sa kanyang naging ina, ay isa ring pinagpala na babae. Kumbaga maliit pa lang siya, naka-destined na siya. And also proves in our own end, my dear brothers and sisters, even all of us in our womb, we have been predestined by God of what the things we will do, and what we will have, and what we will pursue. And he grew up as a young carpenter in Nazareth. Sa kapanahunan nila noon, kung ano ang trabaho o profesyon ng ama, ganun din ang kanyang anak. So si Joseph, isang mason or manggagawa ng carpenter. So si Jesus Kristo ay lumaki rin na gano'n ang kanyang parang trades. Pinapalaki, parang tradisyon. So siguro tayong mga Pilipino, doon natin nakuha na dapat kung anong kinuha, inong pangarap mo, susundin. So gano'n. Oops, sorry. Thank you. Okay. Si Hesus Kristo, hindi siya nag-travel ng more than 150 kilometers from his home. So isipin nyo, kung si Brother Chris, galing ng Pampanga. Mula Pampanga, ang pinakamalayong narating lang ni Hesus Kristo, siguro Cavite, Batangas. Pero hindi siya nakarating ng ibang malalayong lugar. Pero yung preachings niya, yung mga katuruan niya, ay malayo ang narating. So itself, makita natin dito na talagang makita natin ang pagka-Diyos ni Hesus Kristo, ang paggagabay sa Kanya ng Holy Spirit at ng Panginoon. At paano nangyari yun? Hindi siya nakalayo ng lugar, pero for the past 2,000 years, yung mga katuruan niya, andito pa rin sa atin. And we're still gathered and believe in that. Hindi siya katulad ng ating mga geniuses, ng mga paham, ika nga, tama ba, paham? Paham? Yung mga henyo? Tama kayo si Isabella? Paham? Fritz? Tama ba yun? Paham? Narinig niyo ba yung salitang paham? Paham? Hamon. Paham? Hamon. So, diba yung paham parang wise men, diba mga paham? Yan, So, sila Socrates, Platon, Aristotle. So wala siyang mga school. Pero talagang lumaganap ang kanyang mga teachings. The miracles of Jesus Christ. Okay. He did not have an army like Alexander the Great, but he was a magnetic leader.
nung kapanahon na nang dumating si Yesu Cristo, kasi di ba nung sa Old Testament nakita ang mga pinadala, mga kings, katulad din na David, na Solomon, mga kings, marami silang mga army. Kaya in-expect ng mga tao during the Testament na ang magiging mga descendant daw ni David ang dadating. Pero ang pinadala si Yesu Cristo, pinanganak sa sabsaban, born in a manger. Wala siyang army. Ang naging ano lang niya, parang kanang kamay niya, si Saint John the Baptist. Pero inisip ng mga tao, kala ko ba ito magliligtas sa atin? Nasaan yung army? Pero si Yesu Cristo, dito niyo makikita, brothers and sisters, yung the mighty armies. Nakukungkir ang buong mundo. Pero eventually, those conquered places and nations eventually fell. Pero si Yesu Cristo, na nang dumating sa atin na ang kanyang pagmamahal at pagmamahal ng neighbors, for the past 2,000 years, yung teachings niya dito pa rin. So kung ano't ano man, meron ng pagsubok ang ating simbahang Katoliko, the churches that we have, and even in our lives, we continue to live in that faith na mananaig ang ating mga pananampalataya. He was a magnetic leader. Kasi maawain siya. Magnetic lahat, yung charisma niya. Hindi siya ika nga abrasive ang kanyang personalidad. Okay. Magnetic leader siya kasi Jesus Christ is a Christ of faith. May pananampalataya. Matututunan natin ito as we grow in our faith na si ang Panginoon sa Kristo, di ba, pagkatapos siyang maggamot o sa mga tao, He will find time. Naaalis siya out of the busyness of this world. Aalis siya and then He will pray to energize Himself. He prayed to God. He is a very prayerful man. At ito, nang sinabi kanina in the first part ng ating anchor verse, you are the Messiah. That is something na pag sinabi natin you are the Messiah, we are identifying ourselves kay Yesu Cristo. So bilang si Yesu Cristo is a Christ of faith, tayo ganun din. Sa ating mga pananampalataya, we find time to pray to God, ask for His guidance, and continuous blessings ng Holy Spirit din sa atin to guide our ways. And Jesus forgave sins. As indicated in Mark, nagpapatawad siya ng mga kasalanan. Ang sinasabi rito, I forgot the name na yung bakit daw si Yesu Cristo ay nagpapatawad. Paano makakapagpatawad ng isang tao? Sinabi, is fully man. Hindi naman sa kanya kagawa ng kasalanan ng ibang tao. Pero bakit siya magpapatawad? Nagkasala ako kay Vivian, nagkasala tayo sa ibang tao. Pero bakit nangungumpisal tayo? Bakit sasabihin na si Yesu Cristo magpapatawad ng kasalanan? Dahil dito, nakiklaim na siya ay isang Panginoon. He is God. So He has that ability to forgive sins. Jesus claimed to possess all power in heaven and on earth. Bilang siyang sinugo ng ating Panginoon, Diyos, ng Amang Diyos sa atin, so pinuposes niya ang lahat ng kapangyarihan dito sa lupa at sa langit. At kasama na dito ang pagpapatawad. Katulad sinabi niya kay St. Peter na yung what you ever bound in earth and loose and kung ano yung kinalas mo dito sa lupa, sa mundo, ay kakalasin. At kung ano yung bound mo sa kalangitan, is ibabang din doon. So ganun yung power ng ating Panginoon, Yesu Cristo. Jesus claimed straightforwardly to be God. Jesus claimed to be God must be either true or false. If false, then we only have two alternatives. Either we knew that it is false, in which case he would be a liar, or he didn't know it was false, in which case he would be a lunatic. Pero nakita niyo naman kung paano siya kasinsir sa kanyang mga ginagampanan sa atin. So ito ang muling katanungan. Si Jesus ba ay liar, lunatic o Panginoon? So, paano natin siya masasabing naglalay siya? Hindi siya pwedeng maging liar kasi hindi siya magpapaubos ng oras niya, yung kanyang hirap, yung passion of Christ, magpapakamatay siya para sa atin kung siya ay nagyayabang lamang. Kumbaga, lahat ng sinasabi niya,
lahat ay makikita nyo, hindi siya, matino siyang tao. Kumbaga yung pakikipagkapatao, yung sakripisyo na ginagawa niya, kung siya isang manlilin lang lamang, gagawin niya ba yun at the expense ng kanyang buhay? Siyempre hindi. He wouldn't sacrifice his life if he's just lying to us. Lunatic, hindi natin masasabi siya isang baliw. Kasi lahat may sense ang ginagawa niya. Kasi kung tayo malapit sa Panginoon, all of the things and actions that we do creates peace and harmony. Isipin niyo lang, brothers and sisters, kung lahat tayo is na nagkakabuklod-buklod tayo sa Panginoon, hindi natin maiisip yung mga hindi maayos o maayos ng mga bagay sa ating kapwa. Kaya dito makita natin na may sense lahat ang ginawa ng Panginoon, ni Jesucristo. Hindi natin siya masasabing baliw. Lord, dahil tayo ay sa Kanya, lumalapit at siya ang gumagabay sa atin. Okay. Jesus is the Son of God, so He is Lord. Siya ang sugo at sa ating Catholic faith din, di ba, yung sa Holy Trinity, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. So yun ang ating paniniwala sa ating Catholic faith, na nagsasabing ating Panginoon si Kristo ay tunay na Panginoon. So in our faith journey, dapat nating patuloy na kilalanin si Jesus, knowing Jesus and becoming a Christian. Okay. Jesus' entire life is salvific. It is through the cross. Jesus reveals His true identity. Salvific. Nagliligtas. Salvation. Pag naisip natin si Jesucristo, it is through the cross that Jesus reveals His true identity. Ang ultimate na sacrifice na ginawa niya na isinave tayo nang siya ay mamatay para sa atin. Kumbaga, siya ang pinili kasi siya ang hindi nagkasala. Siya lang ang pure talaga, pure lamb na sinugo ng Panginoon para tayong lahat ay ma-accommodate niya. Kasi lahat tayo naging makasalanan. At ang tao lang na pwede makapagsalba sa atin ay si Jesucristo na pure, ika nga, empty, na kaya niyang mapunuan siya dahil hindi siya nagkasala. At sa pamagitan ng pagkamatay sa krus, doon niya pinakita ang kanyang true identity. We will know Jesus through the cross. Infinite yung kanyang pagmamahal sa atin. Walang limit. Ika nga, marami tayong na-encounter, unli. Ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, unlimited din. Dahil na pagkamatay ng Jesucristo. Sa ating di ba, bakit lahat tayo mga Katoliko, bakit lagi daw may cross tayo? Kasi ito yung identity natin sa faith natin. Hindi morbid na pinakita kasi, bakit kayo mga Katoliko, may cross kayo lagi sa bahay? Hindi ba na kayo namomorbidan na pinago niyo yung tao na namatay siya doon, dugo-dugo nakapako? Pero tayo mga Katoliko, pag tingin natin sa cross na yan, dyan natin nakikita kung gano'n tayo minahal ng Diyos na isinakripisyo, na tinubos tayo ni Jesucristo. Yung pagmamahal na ginagampanan natin, na ginampanan niya para sa atin. Katulad ninyo, yung mga kapatid ninyo, nagsasakripisyo sa inyong mga kapatid, ganoon din sa inyong mga may bahay, sa inyong mga asawa, at lalo na sa mga anak. Tayo lahat, bakit tayo nagpunta sa Amerika? Nagsikap para sakripisyo, para sa ikabubuti ng ating mga mahal sa buhay. Ngayon, in the greater context of our faith, Jesus did when He died on the cross for all our sake. Yun ang ginampanan niya para sa atin. Okay, malapit na. The cross is the means by which we can truly know Jesus. Sa cross na ito, dito rin, aside sa sakripisyo ng Panginoon, dito rin natin makikita ang iba't ibang mga personalidad. Dito nakita natin na si Mama Mary. Tayo bilang mga nanay, karamihan natin mga nanay o mga magulang, naisip niyo ba yun na parang lagi tayo may mangkaba, di ba, para sa mga anak natin?
Pero si Mama Mary, grabe yung kanyang strength, yung faith niya, yung tatag niya. Isipin mo yung kaisa-isa niyang anak na nasa cross na ipinako. So hindi lang si Jesu Cristo ang makikilala natin dito, kundi mga tao. Tapos yung kanyang disipulo na pinagbili niya yung kanyang ina. Kay John. So dito, nakita natin si Jesus Christ na sa cross kahit na naghihingalo na siya doon. Sinabi niya pa rin, anong isang sinabi ni Jesu Cristo ng na Father, forgive them for they know not what they do. So doon sa cross talaga nakita natin, grabe ang Panginoon. Pinango na natin siya, naisip niya pa, patawarin tayo. Forgive them for they know what they do. Tayo kumisan. Nagkasamaan ang loob katatapos lang ng misa, katatapos lang ng peace be with you. Nagkagit-gitan sa parking space. Nagpunta kami ng Jollibee. Pilipino, tuwan-tuwa kami. Man, Jollibee oh. Naku, Pilipino doon, nag-aaway sa parking lot. Sabi ko, Sita, buti nasa Tucson tayo, wala tayo sa California. Kasi doon, pag nagkita mga Pilipino sa Walmart, Pilipino ka. Ha? Nagbabatian. Si Jesu Cristo, si Jesu Cristo, pinako na, pero sinabi niya, Ama, makatawarin mo sila, hindi nila alam ang kailang ginagawa. So tayo, ganun din tayo. Pag inaaway ako ni Viv, sabi ko, hindi mo alam na yung ginagawa si Tar, pinapatawad kita. Hindi, other way around. Okay, para sister. Natawa si Che. Sabi niya, Ben, narinig mo yung sabi ni Digo na din, ha? Ganon. Si Noel, okay ba? Okay tayo, Tina? Okay tayo doon? Sister Pichi, Sister Ophelia? Ano? Okay, so yung sa cross, pag nakita niyo ang cross, maraming revelation ang ating Panginoon sa atin. So pag tinignan natin, brothers and sisters, si Jesu Cristo sa hindi lang tayo marami nakita doon. Yung pagmamahal niya sa tao, yung selfless sacrifice, at yung pagiging humble niya, at saka yung pagbibili niya sa kanyang ina, sa kanyang mga kapatid na disipulo. Yan ang tiyan. When we truly know Jesus, when we take Him as our Lord and God, when we develop our personal relationship with Him, then we become truly Christian. Sinabi ni Brother Logie last time, pag natatanggal yung Christ, ang naiwan na lang si Ian. Correct. Pero sabi ni Brother Ian, may grace daw naman siya. She has grace. Okay. Grace we see. So, dapat laging buhay yung Christian. Ha? So, kasi yung sinabi ni Brother is, ang Ian daw is, I am nothing. Pero sabi ni Brother Ian, I have grace, brother. So, yan. Okay ba yung sales song doon? Okay, brother. Okay, so, pag alam natin ng Panginoon, we make Him, si Jesus, as our Lord. Kasi kilala na natin siya eh. So ngayon, nang nakilala niyo na, ang bawat isa, yung mga minahal sa buhay, nakilala na ni Ben si Che, Noel, Tina, Ian si Grace, Sir Patty si Brother Ike, Brother na Sister Monique, Sister Myla si Brother Jason, of course, Brother Chris, saka Sister Wen. Nang nakilala nyo na isa't isa, madali nang magmahal, di ba? Madali nang magmahal, madali nang magsakripisyo. Ha? Sabi ka ni Brother Rene, it's a give and take relationship. Sister Monique takes and I give. Nasa Sister Monique? Buti nasa restroom si Sister Monique. Ha? So, nang alam na natin ng Panginoon, we have developed a personal relationship. Ganun din niya sa bawat isa. Katulad dito sa atin, in our community for the Couples for Christ, when we know each other, pag nakakilala niyo isa't isa, hindi pala, alam niyo ba yung salitang bala-bala? Alam niyo yung bala-bala? Malala. Balala. Parang for show. Bala. Parang for show lang. Superficial. Pero pag tayo sa komunidad, walang superficial dito, brothers and sisters. Kasi tayo, naniniwala tayo sa Kristo, sumusunod tayo sa Kanya, and we have developed our personal relationship with Him. Hindi pwedeng meron tayong personal relationship with Him, pero sa ating kapwa-tao, we don't have that. We cannot claim that we have that personal relationship with God kung wala tayong personal relationship sa bawat isa. We are one body, ika nga, at church. Kung ano yung naramdaman ng kamay, mararamdaman ng braso.
Ganun yung Brad. So, hindi ko sinabing sana maramdaman yung may arthritis yung mga daliri ko. pero gano'n ang isang Ganun tayo sa community. Kung may dinaramdam yung isang miyembro, ng isang nating kapatid natin in our Catholic faith, we pray. Kaya meron tayong mga prayers of the faithful. We belong to each other. Then we become truly Christian. Personal relationship sa Panginoon at sa ating kapwa-tao. 50 slides na lang, brothers. Okay. It is Jesus that you seek when you dream of happiness. He is waiting for you when nothing else you find satisfies you. He is waiting for you when nothing else you find satisfies you. So maraming tayong nakita mga celebrities. They have all the fame, the money, the worldly things in life. But still, walang satisfaction. Bakit? He is the beauty to which you are so attracted. It is He who provoked you with a thirst for fullness that will not let you settle for compromise. It is He who urges you to shed the mask of a false life. It is He who reads in your heart your most genuine choices. The choices that others try to steal. From St. John Paul. Nag-talk ako last time sa couples na New Mexico. At ang topic doon is yung overcoming the flesh at that time. Pero na-share ko sa kanila, during my talk, na-share ko na ang couple surprise, ang community na napakalaga sa akin. Sabi ko, nag-graduate ako sa PMA ng class 1995. Pero iba yung pinagsamahan. May mga panangarami kami yung pinagsamahan sa PMA. Sabi nga, parang matindi pa daw sa matindi pa sa dugo, thicker than blood. Pero brothers and sisters, at that very moment ang na-share ko, kahit di ko na ako busy, pero I will never give up maging member ng Couples for Christ. Bakit? Kasi ito lang ang organization na tayo ang lahat ng iniisip natin is papunta sa Panginoon. And when papunta sa Panginoon, we spread it out. Kasi kung ang lahat ng tao sa buong mundo ay nakalinya tayo sa Panginoon, wala tayong isiping masama sa ating kapwa. Nakita nyo ngayon yung sa Quad Committee, mga PMAers. I'm not blaming PMA. I'm not bad-mouthing them. Pero kung ang tao ay nagkabuklod ng ang Panginoong Jesucristo ang nasa puso, walang mga ganung mga pangyayari. Nagrereklamo tayo yung sa Western Philippine Sea, pero ang mga landfill na ginagawa sa mga Spratly Islands na pag-aari ng Chinese ngayon galing sa Pilipinas, brothers and sisters, sa mga bundok ng Pilipinas. Bakit sinaalis ko na andyan? Kasi maraming nababribe na mga politiko. Bakit nangyayari yun? Kasi ang all loyalty pumunta sa isang organisasyon kung anong politikong kinabibilangan. Pero kung ang lahat ang puso natin ay si Jesus ang ating Panginoon, ang ating dream of our happiness, wala tayong gagawin na hindi ma-align sa hindi magandang bagay. Ang kailangan natin is ang si Jesucristo, ang ating Savior talaga. Jesus Christ. Kailangan niyang nasa puso natin talaga. Okay. So what it means to be a Christian. Again, to be a Christian is to have a personal relationship with Jesus. Sinabi ko na kanina, ito ang kailangan natin. At para tayo magkaroon ng personal relationship with Jesus Christ, ay patuloy natin siyang kilalanin. Maging man of faith and women of faith tayo. Develop natin yan. Pagdadasal. Okay. A Christian is a person of faith. A person of faith. Lagi natin sinasabi, lagi nang narinig, the mystery of faith. Bakit mystery of faith? Kasi 2,000 years pa nabuhay si Jesucristo, pero andito pa rin tayo. Hindi man natin nakita si Jesucristo, pero we are here. We go to church. During the consecration, naniwala tayo na naging katawan ni Kristo yun. Bakit tayo pumipila? Bakit tayo tumatanggap ng Panginoon Kristo? Kasi yun ang faith natin eh. Tayo, pagbabalik na karaan nung nasa Pilipinas tayo. Nung pagdating naman natin dito sa Amerika, hindi naman lahat tayo pagdating dito, happy-go-lucky, di ba? Hindi naman tayo ganun. Pero bakit tayo pumunta rito? Kasi may faith tayo na God will provide. We take that leap of faith. Nagpunta tayo rito. Lahat tayo, pinagdaanan yun. Hindi madali.
Pero nakikita niyo, brothers and sisters, ngayon, di ba? Kahit may mga pinagdaanan tayong mahihirap, pero may mga taong galing sa Amerika na dito na lumaki, dito pinanganak, pero hirap ang buhay din. Pero tayo, we are blessed. Nandito tayo kasi yung leap of faith natin malakas. And hope. May faith tayo, may hope pa. Di ba? Sabi nga ni joke lang to. Di ba, si Cory galit sa Philip, pero yung hope ang gusto niya. Kasi, gusto kayo na diba? Okay. Si tayo 3 slides na lang. May ganda na si Mrs. And love. Hope and love. Yung pagmamahal natin. Jesus Christ, pinakita niya ang pagmamahal. Sa 2 commandments niya, love God and love yourself love your neighbor as you love yourself. So yun, ang pagtawag sa atin na para tayo magkaroon ng personal relationship sa Panginoon, ito ang 3, faith, hope, and love ang iaano natin sa ating buhay. Okay. The Lord knows those who are His. He is waiting for you to embrace Him with all your heart and for you to be called His. Let us all be authentic Christian. And what we have discussed and learned for the past almost an hour, I think, is how to be an authentic Christian. And with that, brothers and sisters, that ends my talk. And if you have questions or valid reactions, then we will discuss it later in a group. And before I end, I'd just like to flash this in the screen. This will be your guide questions. Share your Christian background and discuss how you saw or thought of Jesus before and after and what the new insights you got through the talk. And with that, brothers and sisters, thank you. Thank you. Thank you.